Ayan, fresh na fresh po. Larry Gadon, Secretary Larry Gadon, mga kababayan, nag-file na din po ng disbarment kay BP Sara sa Supreme Court. Pakinggan ho natin. Good morning, good morning. Maganda umaga sa inyo lahat. Interview muna kayo, sir. Sanilang. Tapos sabay papakita na yan. Ito po ang resibo. Oh. Officially received. Yeah, official receipt daw po, mga kababayan, nung kanyang ipinay. Ito yung aking letter complaint for disbarment of Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Kaya it has been officially received by the Supreme Court. As shown by the stamp pad bearing the date November 27, 2024. Grabe, ang daming iniisip ni BP Sara, no? Nandiyan yung confidential funds. Tapos nandiyan, nadagdagan pa, no? Kasi mga boss, ang iniisip siguro ng ating Vice Presidente ay ituon sa iba yung sambayan ng Pilipino, no? Pagmukain na sila po ay kawawa sa ginagawa, no, ng mga otoridad. Yung pagpapakontempt kay Zulaika Lopez, etc., etc. Pero hindi po ganun ang naging kinalabasan. Dagdag problema pa po kay BP Sara, mga kababayan. Kagaya na lang po niyan ng pagbabanta, mga bossing. Tingin ko po, itong kay Secretary Larry Gadon, mga kababayan, ang dahilan po ng disbarment niya ay yung pagbabanta po sa ating Pangulo. Yung sinabi niya na meron siyang uutusan. Kaso, nung mga nakaraang araw po, medyo umaano na, bumabaliktad na. Tipo hubang parang natatakot na. No? Ganito, ibig ko sabihin doon. Mali yung pagkakaintindi ninyo. Oh. Pero sabi niya, no joke, no joke. Meron akong inutusan. At sabi ko, wag tigilan si Bongbong Marcos, si Lisa, at si Martin Romualdez. Ayan po, malamang yung ipinail ni Larry Gadon, mga boss. Si Larry Gadon, disbar na din ho yan, mga bossing eh. Pero, walang epekto din sa kanya, no? Tinawanan niya nga lang eh, kasi daw hindi niya naman daw pinapractice yung kanyang pagiging abogado, no? Sir Mark, lalong malulukring niya si BP Sara, magiging sisa na, tuluyan na, dami ng tambak. Mag-practice na kayo mga DDS ng sayaw na Pearly Shell. Hindi na siguro alam ng BP kung ano uunahin niya dyan, mga kababayan. Confidential funds, no? Etong kinakaharap niya ngayon, kinakaharap ng pamilya nila, kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, ang sakit sa ulo. Kinakaharap ng asawa niya, si Man Scarpio, na iniimbita din po sa Quadcom ngayon, hindi pumunta. Meron sulat. Kinakaharap ng mga kapatid, sakit sa ulo, no? Mga kababa. Tapos kinakaharap ng mga yung loyalista ba tawag doon? Hindi, kinakaharap ng mga supporter nila. Kawawa yung supporter nila. Bakit to? Yung kinakaharap po ng mga supporter nila, mga kababayan, alam nyo? Wala pong umaattend doon sa kanilang doon sa kanilang mautog-mautog o doon sa kanilang people power, mimul-mower. Sabi ni Justin, nasiraan na talaga ng bait nung. Oo nga. Gene Abes, shoutout sa'yo. Eto pa, mga boss, matindi. Ewan ko kung sino nagsabi dito. Eto, matindi. Sa pang-apat nating topic, mga kababayan. Biruin niyo yan. Sara, terorista. Bakit daw?
Kasi naman daw po, sabi, NBI summons Sara over possible violation of the anti-terror law signed by her father. Hindi tayo masyadong magkukomento po dyan, mga kababayan. Pero kapag ka nadawit o nasabit, no, si Inday Sara Duterte, dyan sa gawang batas ng kanyang tatay, nako, siguro magsisisi ang dating Pangulo, ano? Hindi ko alam na ganito pala yung anak ko. Hindi ko alam na ang mga anak ko pala o anak ko ang sasabit dito sa ginawa kong law na ito. O, biruin nyo yan. Pero ito ang magandang balita. O, sabi po ng PNP, readiest charge. Readiest, charges against BP Sara Duterte and staff for disobedience and other offenses. We will ensure that due process is followed and the law is enforced without bias. Yan. Nakikita ko dito, mga kababayan, no? Hindi nila sasantuhin si Vice Presidente. Kapag ka ito pinatawag at pinaaresto, talagang tutuluyan nilang arestuhin niya. Walang paligoy-ligoy, mga bossing. At nakikita ko din po, baka magaya kay Harry Roque ang Vice Presidente na magtago. Ano? Baka lang. Hindi tayo 100% pero may posibilidad kapag ka nagtuloy-tuloy laban dun sa yung sa pagbabanta niya. Nako, may posibilidad po dahil ang PNP, kung naaalala niyo po, nagbanggit na yan o nagsabi na po yan, mga kababayan, dati pa lang po. May 1 buwan na ang nakalipas o 2 buwan na ang nakalipas. Mga bossing, kung hindi namin sasantuhin si dating Pangulong Duterte, hindi sasantuhin si Bungo o si Bato de la Rosa, lalo na din ang Vice Presidente. No? Parang mas mauuna pa yata ang Vice Presidente kesa doon kay Bato de la Rosa, kesa doon sa mga sa ICC. At speaking of PNP, mga kababayan, nagpahayag na din po yan na hindi nga sasantuhin talaga. Sabi ni Brian Chavez, matagal nyo ng content mga Duterte. Alam ko kung bakit. Dahil malakas sila at kumikita kayo. Isipin mo sila maharlika. Ganun din. Vice versa. Matagal na din nilang kinokontent ang Pangulo. Di kumikita din sila. Malakas din ang mga Marcos. Ganun lang yun. Di ba? Bakit hindi pwedeng i-content si dating Pangulong Duterte? Nasasaktan kayo. No? Masakit yung mga katotohanan. Masakit yung mga katotohanan na kahit ilang beses yung sabihin, walang jurisdiction na ang ICC sa Pilipinas, makakapasok pa din at pwede pa ding iserve